King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 921. Grandmaster Beast Tamer. Pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay sandali. Ang araw na ako ay magiging Crown Prince ay ang araw na siya ay mamatay. Ang ika-13 prinsipe ay may malamig na mga mata. Kapag natapos na ang labanan para sa Crown Prince, hindi na magiging miyembro ng Imperial Force si Zhao Fang, at dahil hindi siya opisyal, hindi na siya maaaring manatili sa Imperial Palace. Ang pagpatay sa kanya sa oras na iyon ay kasing dali ng pag-flip ng palad. Nang marinig iyon, umiling ang makapangyarihang lalaki at muling umupo. Si Zhou Chen ay masyadong bata at walang karanasan. Dahil hindi pa namatay si Zhao Fang, ang isyu kay Zhao Yufei ay magiging mas mahirap. Kung nangyari iyon, kumalat sa publiko ang balita ng kasal, at lalawak ang puwersa ng ika-13 prinsipe, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. May natitira pang 1 taon bago ang laban para sa Crown Prince. Maaari lamang silang umasa na ang pamilya Duanmo ay makukulong si Zhao Yufei. Hindi nila maaaring hayaang makita ni Zhao Yufei si Zhao Fang, at mas mabuti para sa kanya na huwag na lang makarinig ng anumang balita tungkol kay Zhao Fang. Chener, kamusta ang recruitment mo? Tanong ng makapangyarihang lalaki. Bahagyang nag-aalala pa rin siya kay Zhou Chen, kaya tinanong niya kung anong uri ng mga plano niya. Sa ngayon, puno na. Kung may mga mas mahusay na kandidato, maaari naming palitan ang 1 tao. Ang ika-13 prinsipe ay lubos na nagtitiwala. Karamihan sa mga isyu tungkol sa laban para sa Crown Prince ay napagdesisyonan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin, ngunit nakilahok siya sa pag-recruit ng maraming tao at nagkaroon ng ilang hindi inaasahang tagumpay na naging dahilan upang siya ay mahiya. Magagawa niyang sorpresahin ang kanyang ina at tiyuhin sa oras na iyon. Mabuti. Ang makapangyarihang lalaki ay bahagyang mas nakaka-relax. Malamang na hindi magkakamali si Zhou Chen kung sino ang mas malakas o mas mahina. Bukod dito, magkakaroon din ng labanan para sa mga pwesto bago magsimula ang labanan para sa Crown Prince. Halimbawa, maraming tao na sumuporta sa ika-13 prinsipe ay hindi naniniwala sa lakas ng Beast Tamer at maaaring hamanin sila. Kung manalo sila, sila ang magiging bagong Beast Tamer. Ang panuntunang ito ay nagsimula lamang ng ilang henerasyon na ang nakalipas upang bigyang daan ang mga puwersang sumuporta sa prinsipe sa lahat ng pagkakataong makapasok sa Imperial Tombs at magkaroon ng mas malalakas na eksperto sa kanilang panig. Sa loob ng Misty Spatial World, hinati ni Zhao Fang ang isa pang kamalayan mula sa kanyang isipan at nabuo ang domain ng Wind Lightning. Wala na siyang maraming oras pagkatapos ng kanyang muling paglilinang, kaya hanggang ngayon ay nabuo lamang ni Zhao Fang ang kanyang Illusion Maze domain. Panahon na para bumuo ng Little World. Bulong ni Zhao Fang. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa huling yugto ng King level at 1 hakbang na lang ang layo mula sa Emperor level, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya mabuo ang kanyang Little World ngayon. Ang mga kakayahan ni Zhao Fang sa pag-aaral at pag-unawa ay nalampasan ang iba, kaya maaari siyang magpatuloy ng 1 hakbang sa paggawa ng kanyang domain, at walang mali doon. Higit pa rito, 2 beses nang nagal-inang si Zhao Fang, at ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa ay nalampasan ang iba pang mga hari ng Pick Tier. Higit pa rito, nadama ni Zhao Fang na ang ebolusyon ng kanyang kaliwang mata ay magiging malaking tulong sa paglikha ng kanyang Little World. Sa makatuwid, kinailangan niyang likhain ang kanyang domain ng Wind Lightning bago niya makumpirma kung anong elemento dapat ang kanyang Little World. Umalis si Zhao Fang pagkaraan ng 3 buwan at pumunta sa palasyo ng ika-9 na prinsipe. Butler Chi, maaari ka bang magpadala ng 1 tao sa St. Herb Pavilion sa Long Rainbow City at kumuha ng ilang mapagkukunan para sa akin? Hinanap ni Zhao Fang si Butler Chi. Walang problema. Tumigil sandali si Butler Chi. 3 buwan na ang lumipas, kaya muntik na niyang makalimutan ang kabataang may gininto ang buhok na nakatira rito. Pumunta ng direkta sa may-ari ng pavilion at sabihin sa kanya na kailangan ni Zhao Fang ang pinakamahalaga at pambihirang mapagkukunan ng Fire Elemental. Inubos ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang Fire Elemental resources maliban sa Sky Rainbow Fire Beehive dahil hindi pa niya ganap na naalis ang lahat ng lason. Gayunpaman, ang pagpunta sa St. Herb Pavilion ay nangangailangan ng 2 buwan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Butler Chi,
at tumawa siya. Hindi ko akalain na si Young Master Zhao ay pamilyar sa may-ari ng Saint Herb Pavilion. Ang may-ari ng pavilion ay si Zhou Suer, isang prinsesa ng Great Gunlord Dynasty. Alam ito ng lahat. Si Zhou Suer ay napakatalino, at ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay nagpapuri sa kanya kahit na ang iba't ibang mga imperial na doktor. Gayunpaman, ang nagpasindak kay Butler Qi ay ang pagkakakilanlan ng kabataang ito. Talagang si Zhao Fang, isa sa purple-haired demonic duo ang lumikha ng kaguluhan sa Divine Illusion Dimension. Sa sandaling ito, ang tunog ng isang lalaki ay tumunog. Ito ay si Grandmaster Beast Tamer Liang Sang mula sa Sky Pond City at narito upang bisitahin ang Ninth Prince. Agad na lumabas si Butler Qi at nagsalita. Grandmaster Liang, wala dito ang kamahalan. Pagkatapos sabihin sa ika-9 na prinsipe na, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, handa akong tulungan siya kung bibigyan niya ako ng 3 bihirang Pictier King Beast. Si Liang Sang ay may mapagmataas na ekspresyon at kumilos na parang umuurong. Ang mga bihirang hayop ay naiiba sa mga normal na hayop. Ang mga bihirang hayop ay mas mahirap paamuin at may higit na potensyal. Hindi sila isang bagay na may kukumpara sa mga normal na hayop. Paumanhin, Grandmaster Liang, ngunit sinabi ng kamahalan na hindi na niya kailangan ng Beast Tamer. Tumingin si Butler Qi sa gilid ng bulwagan at sinabing may mahinang ngiti. Ano? Labis na nagulat si Liang Sang. Sa puntong ito ng oras, karamihan sa mga puwersa ay pumili na ng kanilang panig. Bihira lang ang Grandmaster Beast Tamers, at ang dahilan kung bakit una niyang tinanggihan ang ika-9 na prinsipe ay dahil gusto niyang umani ng malaking tubo mula sa mga imperial. Gayunpaman, ilang buwan na ang lumipas, at walang mensahe mula sa ika-9 na prinsipe, kaya personal na dumating si Liang Sang at ibinaba pa ang kanyang mga kinakailangan. Ngunit ang ika-9 na prinsipe ay nakahanap na ng isang Beast Tamer. Sa sandaling ito, hindi ito matanggap ni Liang Sang. Kung alam niya lang na magiging ganito, pumayag na lang siya noon. Isang matanda sa tabi ni Liang Sang ang nagsalita. Maaari ba akong magtanong? Sino ang Beast Tamer ng Ninth Prince? Si Liang Sang ay nagmula sa Sky Pond City, at ang elder na ito ay ang City Lord ng Sky Pond City. May titulo siyang Marquis, at hindi pa napipili ng Sky Pond City kung sinong prinsipe ang gusto nilang suportahan dahil kay Liang Sang. Kapag sinuportahan ni Liang Sang ang isang prinsipe, susundan sila ng Sky Pond City at aani ng higit pang mga gantimpala. Lumiwanag ang mga mata ni Liang Sang. Kung alam niya ang pangalan ng Beast Tamer, maaari niya itong hamanin sa pakikipaglaban para sa mga spot mamaya. Nagkataon, lumabas si Zhao Fang sa sandaling ito. Ang matandang mayordomo ay walang sinabi kundi tumingin kay Zhao Fang. Ako ang Beast Tamer, sabi ni Zhao Fang. Narinig niya ang ilang mga bagay tungkol sa labanan para sa mga spot. Sa ngayon, hindi pa nabibigyan ng Ninth Prince si Zhao Fang ng isang partikular na posisyon, ngunit naramdaman niyang hindi masama ang pagiging Beast Tamer. Maaaring pigilan siya nito na ipakita ang kanyang lakas at payagan siyang suriin muna ang iba mula sa gilid. Pwede ko bang itanong kung anong title mo? Nagulat si Liang Sang ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang batang Grandmaster Beast Tamer na may gininto ang buhok at gininto ang mata. Zhao Fang. Tumigil sandali si Liang Sang bago tumawa ng malamig. Zhao Fang. Nakakunot din ang kilay ng matanda mula sa Sky Pond City. Junior, hindi mo basta-basta masasabing ikaw ay isang Grandmaster Beast Tamer nang walang anumang pundasyon. Ibinuka ni Liang Sang ang kanyang dibdib, na parang tinuturuan ang kanyang junior. Walang sino man ang hindi nakakaalam ng mga chismis tungkol kay Zhao Fang. Tila, ang kanyang eye bloodline ay ang pinakamalakas, ngunit kahit na ito ay may kinikilingan patungo sa kaluluwa at maaaring makaapekto sa mga hayop, ang nakakaapekto at pagpapaamo ay dalawang magkaibang bagay. Higit pa rito, si Zhao Fang ay napakabata pa. Gaano karaming beast taming experience ang naranasan niya? Masyadong mataas ang tingin ng mga junior na ito sa kanilang sarili. Bakit hindi natin hayaan ang ating mga espiritual na alagang hayop na makipag-away sa isa't isa? Hindi mo matatawag ang iyong sarili na isang Grandmaster Beast Tamer kung hindi mo pa natatalo ang isang Grandmaster Beast Tamer dati. Natuwa si Liang Sang at ginamit niya ang titulong Grandmaster Beast Tamer para i-pressure si Zhao Fang.
Bagamat si Liang Sang ay isang beast tamer, ang kanyang katanyagan ay hindi malapit sa Zhao Fang. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na gamitin ang kanyang forte at talunin ang kalaban. Maaari siyang manalo sa pwesto at ilang katanyagan sa parehong oras. Oo naman. Pagkatapos ay maaari mong ibigay sa akin ang iyong titulong Grandmaster Beast Tamer. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Ngayon na ang oras para gamitin itong Grandmaster Beast Tamer mula sa Sky Pond City para ipakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos, magiging tahimik kapag nagsimula na ang laban para sa mga spot. Sige. Kapag nanalo ako, ibibigay mo sa akin ang pwesto mo. Si Liang Sang ay tumatawa sa kanyang puso. Ang mga kabataan ay talagang padalos-dalos. Nagkasundo ang dalawa at nagsimulang maglakad patungo sa martial arts field ng Imperial Palace. Agad namang sumunod ang Sky Pond City Lord at Butler Chi sa likuran. Pinaghigpitan ng Imperial Palace ang paglipad kahit saan maliban sa larangan ng martial arts. Maraming miyembro at disipulo ng puwersa ng Imperial ang mag-iinitan dito, at ang ilang mga gwardya at tagapaglingkod na may awayan sa isa't isa ay magsasaayos dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, palaging may mga naiinip na Imperial, gwardya, o katulong dito na nanunood ng mga laban para sa libangan. May 2 gwardya sa martial arts field na nag-aaway ngayon. Pareho silang Peak Sovereign Lords. Ang isa ay nakasuot ng silver armor at may hawak na mahabang espada. Ang espada ay napapalibutan ng apoy at nagpatawag ng mga alon ng mainit na hangin na nagpapataas ng temperatura ng buong martial arts field. Ang isa pang bantay ay nakasuot ng gintong baluti at natatakpan ng isang layer ng proteksyon habang ginagamit niya ang kanyang 2 kamao at patuloy na umaatake. Zhao Fang, maghintay sandali. Malapit nang manalo ang Golden Armored Guard na iyon. Nakangiting sabi ni Liang Sang. Malapit na siyang matalo. Bahagyang umiling si Zhao Fang. Bagamat parang dehado ang silver armored na lalaki, ang bawat pag-atake niya ay umuubos ng maraming yuan at naglalabas ng maraming init. Tiyak na mayroon siyang isang uri ng nakatagong card. Naramdaman din ni Zhao Fang na may kakaibang kaguluhan ng yuan sa loob ng katawan ng lalaking nakabaluti na pilak, ngunit hindi pa rin ito napansin ng lalaking nakabaluti na ginto. Sa makatuwid, tiyak na matatalo siya. Sa sumunod na sandali, ang lalaking nakabaluti na pilak ay nagpakawala ng mga pulang apoy at itinaas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Isang puwersa ng pagsipsip ang biglang lumitaw, at ang lahat ng init sa hangin ay nagsimulang magsama-sama. Ang mahabang espada ay agad na naglabas ng isang alon ng eskarlato pula na bumaril sa kalangitan. Bam! Ang harang sa paligid ng lalaking nakabaluti na ginto ay agad na nasira, at siya ay pinalipad habang ang kanyang dibdib ay naging itim. Nakakatuwa. Si Cheng Chuan ay nanalo at naging kapitan ng third guard team. Ha, magaling siya. Tumawa ang silver armored na si Cheng Chuan. Bahagyang namula ang mukha ni Liang Sang. Nakaramdam siya ng awkward, ngunit humakbang siya sa martial arts field, at sinundan siya ni Zhao Fang. Ito ay si Grandmaster Beast Tamer Liang Sang mula sa Sky Pond City. Pakilala ni Liang Sang sa mga manonood. Beast Tamer. Ito ay magiging kapana-panabik. Wala pang Beast Tamer ang naglaban dito dati. Ang lahat ay interesado sa isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers. Ang kalaban ko ay si Zhao Fang ng Imperial Genius Rankings, na kasalukuyang may hawak ng Beast Tamer position para sa 9th Prince sa labanan upang maging Crown Prince. Si Liang Sang ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at ipinakilala rin si Zhao Fang. Zhao Fang. Baka si Zhao Fang mula sa Divine Illusion Dimension. Zhao Fang ng Purple-Haired Demonic Duo. Si Zhao Fang ay na-recruit ng ika-9 na prinsipe. Oh, anong nangyayari? Hindi ko akalain na si Zhao Fang ay isa ring Beast Tamer. Nagsimulang mag-usap ang mga manonood, habang si Liang Sang ay tumatawa sa kanyang puso. Ang lahat ng katanyagan na ito ay magiging akin kapag natalo kita. King of Gods, Kabanata 922. Pagtanggi. Malaki ang naging reaksyon ng lahat sa napapabalitang Purple-Haired Demonic Duo. Higit pa rito, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers, kaya dumami ang mga taong naaakit. Ang taya sa pagitan namin ni Zhao Fang ay para sa titulong Grandmaster Beast Tamer at ang posisyon ng Beast Tamer ng 9th Prince sa labanan upang maging Crown Prince.
Ngumiti si Liang Sang at tumingin kay Zhao Fang. Habang ang kanyang mga salita ay tila natatakot na tumanggi si Zhao Fang sa kanyang pastahan, ito ay talagang upang makaakit ng higit pang atensyon. Ang mga salitang Grandmaster Beastmaster at labanan para sa Crown Prince ay lilikha ng maraming talakayan. Mabuti. Magiging kawili-wili ang laban na ito. Ibibigay ng magkabilang panig ang kanilang buong lakas para sa naturang taya. Bilis, tawagan ang iba. Grandmaster Beast Tamer Liang Sang, pwede na ba tayong magsimula? Medyo naiinip na tanong ni Zhao Fang. Ang lalaking ito ay umaarte na parang nasa isang palabas. Oo naman. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Liang Sang, at binuksan niya ang isang spiritual pet bag. Isang berdeng nakabaluti na butiki na 2 dosenang metro ang haba ang damapo sa lupa. Mayroon itong isang berdeng malakristal na kumikinang na sungay. Roar! Ang berdeng butiki ay umungal at nagpakawala ng aura ng isang Pictier King. Ang ilan sa mga manunood na may mababang paglilinang ay naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig, at halos mahulog sila sa lupa. Lahat ng nanonood ay napaatras ng isang hakbang. Kahit na mayroong proteksyon ng Providence, walang sino man ang nang-ahas na lumapit sa isang labanan sa pagitan ng Pictier Kings. Ang berdeng butiki ay parang isang maliit na bundok habang marahas itong tumitig kay Zhao Fang. Ito ay isang pambihirang hayop na pinaamo ko sa isang latian sa harap ng panganib. Ito ay tinatawag na Crystal Horn Lizard, at umabot na ito sa antas ng isang Pictier King, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban nito ay umabot na sa antas ng isang Emperor. Masiglang ipinakilala ni Liang Sang ang Crystal Horn Lizard. Parehong top tier ang depensa at opensa nito. Ang tanging kahinaan ay hindi ito sapat na maliksi. Ang mga beast tamers ay hindi lamang kailangang supilan ang mga hayop, kailangan din nilang makinig sa kanilang mga utos at ipaglaban ang mga ito. Ang paggamit ng katalinuhan ng mga tao ay ganap na magpapalabas ng potensyal ng kapangyarihang labanan ng isang halimaw. Napakakakaibang butiki, tulad ng inaasahan sa isang pambihirang hayop. Ang hitsura lang nito ay nagsasabi sa amin na hindi ito simple. Narinig ko na ang mga butiki ay itinuturing na mga inapo ng mga dragon, kaya tiyak na isa sila sa mga nangungunang species. Sinulyapan ito ni Zhao Fang. Maraming mga bihirang hayop sa Divine Illusion Dimension. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang kamay. Weng! Isang kumikislap na 5 kulay na bubuyog na kasing laki ng kamao ang lumipad palabas. Ang pagkakaiba sa laki nito at ng Crystal Horn Lizard ay parang langit at lupa. Napakaganda. Anong klaseng halimaw yan? Napakahina ng aura nito. Isa lang itong normal na hari. Ang pagkakaiba nito sa Crystal Horn Lizard ni Grandmaster Liang Sang ay napakalaki. Ang mga naruroon ay hindi nakilala ang maliit at makulay na hayop na ito, ngunit bilang isang kapwa hayop, ang mga mata ng Crystal Horn Lizard ay namumunga, at nagsimula itong manginig. Ito ay likas na nakaramdam ng pag-iingat sa 5 Poison Distinct Bee. Ito ay napatingin din ang mga mata ni Liang Sang sa maliit na bubuyog, at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago, ngunit huli na ang lahat. Weng weng. Ang malaking katawan ng Crystal Horn Lizard ay biglang naging kahinaan nito. Mabagal itong kumilos at nahuli ng 5 Poison Distinct Bee, na tumusok sa buntot nito sa butiki at nawasak ang sarili. Boom! Matapos mawala ang usok, isang malaking black hole ang nabunyag sa tiyan ng Crystal Horn Lizard, at patuloy na umaagos palabas ang itim na dugo. Puno ng galit at pagkabigla ang mukha ni Liang Sang. Agad niyang tinawag muli ang Crystal Horn Lizard at sinimulang lagyan ng gamot. Sa kabutihang palad, ang Crystal Horn Lizard ay napakalaki, kaya ang pinsala ay hindi umabot ng malaking bahagi, kung hindi ay nawala na siya ng isang bihirang hayop. Hindi inaasahan ni Liang Sang na magkakaroon ng 5 Poison Distinct Bee si Zhao Fang. Ang bloodline ng sinaunang bihirang insekto na ito ay malapit sa 10,000 ancient races. Hindi nakakagulat na si Zhao Fang ay hindi natakot. Ang mga sinaunang bihirang insekto na ito ay hindi na kailangan ng isang beast tamer upang kontrolin ang mga ito. Ang 5 Poison Distinct Bees ay maaari lamang bomb rush sa kaaway at mapahamak sa sarili. Ang brat na ito ay tiyak na mayroong higit pang 5 distinct poison bees. Kinagat ni Liang Sang ang kanyang mga ngipin nang ipakita niya ang isang selos na ekspresyon, at nagsimula ang talakayan.
Ang mahinang maliit na bubuyog na iyon ay napakalakas at ginawa ang mabangis na Crystal Horn Lizard na agad na nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Zhao Feng, tingnan natin kung ilan pa ang 5 poison distinct bees na mayroon ka. Inihayag ni Liang Sang ang isang masakit na ekspresyon habang binuksan niya ang isa pang espiritual na pet bag, at isang madilim na berdeng higanteng pagong ang dumaong sa larangan ng martial arts. Ang higanteng pagong ay may makapal na baluti at balat. Napakalaki nito, at sa sandaling lumitaw ito, pinalibutan ito ng harang ng tubig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang halimaw na ito ay perpektong nakalaban sa 5 poison distinct bees. Munting pas ang magnanakaw. Meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa ay tumalon palabas ng Misty Spatial World at umiling, sinabing ito ay isang nakatagong card at hindi maipakita ang sarili nito, kaya't labis nitong inirekomenda ang kanyang munting kaibigan, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Ang pagpapakita ng maliit na pas ang magnanakaw ay patunay na hindi siya magaling na beast tamer. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay magpasya na lang tayo kaagad kung sino ang mananalo. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Kahit na manalo ang maliit na pas ang magnanakaw laban sa pagong, malamang na maglalabas lang si Liang Sang ng higit pang mga espiritual na alagang hayop at patagilan ang pakikipaglaban kay Zhao Feng, at dahil si Zhao Feng ay hindi talaga isang profesional na beast tamer, hindi siya nagdala ng maraming espiritual na mga alagang hayop sa paligid kasama niya. Nagulat si Liang Sang at naramdaman niyang may mali. Ano ang ibig sabihin ni Zhao Feng? Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang kamay, at isang mabilog na malajade na silkworm ang lumitaw sa hangin. Boom! Natahimik ang buong larangan ng martial arts habang ang nakakatakot na aura ng 10,000 ancient races ay yumanig sa puso ng mga manunood, at lahat ay agad na umatras ng 12-12 yarda. Namuti ang kanilang mga mukha, at huminto ang kanilang paghinga. Ang dark green giant turtle ay nanginginig, at ang bloodline sa loob ng katawan nito ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa maliit na silkworm na hindi makapaniwala. Binuksan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang malajade nitong mga mata at tumingin sa dark green giant turtle. Ho! Napasigaw ang higanteng pagong sa takot at agad na isinubsob ang ulo nito sa kabibi nito. Ang shell nito ay patuloy na nanginginig sa lupa at lumikha ng isang lindol. Bamuka ang bibig ni Liang Sang. Cloud Silkworm Saint Butterfly ng 10,000 ancient races. Kahit nasa malayo siya, ramdam na ramdam niya ang aura ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Naabot na nito ang antas ng isang emperador, ngunit dahil ito ay isang orihinal na uri ng 10,000 ancient races, ang tunay na lakas nito ay maaaring makaapekto sa mga sacred lords. Ang lahat ng mga hayop na hindi mula sa sinaunang panahon ay masusupol ng isang buong antas ng paglilinang nito. Nangangahulugan ito na ang kanyang bihirang Pick-tier King Beast ay isang early stage king lamang laban dito. Magagawa lamang ni Liang Sang na lumaban laban sa Cloud Silkworm Saint Butterfly kung maglabas siya ng isang pambihirang Sacred Lord rank beast. Binawi ni Liang Sang ang higanteng pagong at tumingin kay Zhao Feng ng may inggit at selos, ngunit wala siyang magawa. Kahit anong ilabas niya, hindi siya mananalo. Ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay hindi man lang nang ahas na tumingin sa Cloud Silkworm Saint Butterfly ng direkta. Bakit nagkaroon ng bihirang 5 poison distinct bees si Zhao Feng? Bakit mayroon pa siyang isang bagay mula sa 10,000 ancient races? Ang lahat ng ito ay hindi patas sa kanyang isip, ngunit hindi isinaalang-alang ni Liang Sang ang katotohanan na, kahit na nakilala niya ang isang uri ng hayop mula sa 10,000 ancient races, hindi niya ito mapaamo. Ito ay umamin ng pagkatalo. Whoosh! Nang makitang inamin ni Liang Sang ang pagkatalo, binawi ni Zhao Feng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Nabigla pa rin ang ilan sa mga manunood dahil sa pressure ng sinaunang aura na iyon. Hindi pa nila nakita kung anong uri ng espiritual na alagang hayop ang inilabas ni Zhao Feng, at hindi nangyari ang matinding labanan na inaabangan nila. Inamin ni Grandmaster Liang Sang ang pagkatalo sa laban na ito. Mabilis na umalis si Liang Sang sa field at walang mukha, kaya umalis siya kasama ang Skypon City Lord. Dumating si Butler Chi sa sandaling ito na may ngiti. Tulad ng inaasahan kay Young Master Zhao. Ang iyong kakayahan sa pagpapaamo ng hayop ay higit pa sa antas ng isang Grandmaster.
Medyo nalungkot si Butler Chi dahil ayaw niya talagang mag-away sila, pero dahil gusto niyang makita ang beast taming skills ni Zhao Fang, hindi niya sila pinigilan. Ngayong nakita na niya ito, paano magiging masama ang kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop kung kaya niyang kontrolin ang isang species mula sa 10,000 ancient races. Mabuti, napaka-nasasabat. Isang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa buong larangan ng martial arts, at lumabas ang isang malaking lalaki na nakasuot ng golden dragon robe. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na hangin ng providence sa paligid sa kanya. Katabi niya ang isang kabataang nakaputi. Kamahalan ng ikaapat na prinsipe. Ikaapat na prinsipe. Ang ilan sa mga nanonood na miyembro ng imperial ay yumuko habang ang mga katulong at gwardya ay lumuhad sa isang tuhod. Natahimik ang buong field, at tumalon ang puso ni Zhao Fang. Sa mga ulat, ang ikaapat na prinsipe ay nireranggo ang pinakamalakas sa mga puwersang sumusuporta sa kanya at sa mga tuntunin ng individual na lakas din. Zhao Fang, matagal na tayong hindi nagkita. Sa tabi ng ikaapat na prinsipe, si Zhuge Yun ay nagbigay ng mahinang ngiti habang nagsasalita. Zhuge Yun. Sa hitsura nito, nakatayo ang Sky Suspension Palace sa likod ng Fourth Prince. Si Zhuge Yun ay isang strategist na nagdirekta sa grupo mula sa Sky Suspension Palace sa Divine Illusion Dimension. Mas mababa lang siya sa Xuan Yuan Wen. Ang Great Gun Lord Dynasty ay mayroon lamang 2 4-star na kapangyarihan. Sky Suspension Palace at ang Grand Imperial Hall. Dahil ang Grand Imperial Hall ang host ng labanan para sa Crown Prince, hindi sila sumali. Pinag-uusapan kanina Brother Zhuge at Xin Wuang. Ang pagkakita sa iyo ay talagang nabuksan ang aking mga mata. Ang ikaapat na prinsipe ay tumingin kay Zhao Fang na may kumikislap na mga mata at sinabing, "Sobrang pagpupuri mo sa akin. Ang fourth prince ay makapangyarihan din at kakaiba." Kumislap ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang ikaapat na prinsipe ay umabot na sa antas ng isang quasi-sacred lord at maaaring makalusot anumang sandali. Ang kanyang tunay na kapangyarihan sa labanan ay malamang na maihahambing sa mga sacred lords, at siya ay talagang ilang beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga prinsipe. Mayroon akong isang pwesto na natitira para sa isang beast tamer sa aking grupo. Handa bang tulungan ako ni Brother Zhao Fang? Tiningnan ng ikaapat na prinsipe si Zhao Fang ng may tapat na mga mata. Natahimik ang lahat. Bilang pinakamalakas na prinsipe na aktwal na pupunta sa posisyon ng Crown Prince, ang kanyang grupo ay napuno ng hindi mabilang na mga eksperto. Paano siya magkakaroon ng bakanteng espasyo? Gaano kaluwalhati ang ma-recruit ng ikaapat na prinsipe mismo? Ang lahat ay agad na nainggit kay Zhao Fang, at si Liang Sang, na nasa hindi kalayuan, ay nagkaroon ng gana na iuntog ang kanyang ulo sa pader at magpakamatay. Hindi niya inaasahan na makikita ng ikaapat na prinsipe ang pakikipaglaban niya kay Zhao Fang. Pakiramdam niya ay nagsagawa lang siya ng isang palabas kasama si Zhao Fang partikular na upang hayaan ang ikaapat na prinsipe na piliin si Zhao Fang at ibigay sa kanya ang kanyang imbitasyon. Ito ay isang bagay na hindi man lang niya pinangarap. Sa tabi ni Zhao Fang, tumaas ang bilis ng paghinga ni Butler Chi. Nakaramdam siya ng panghihinayang, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring tanggihan ang taksong ito. Ang kabuoang lakas ng ikaapat na prinsipe ay nireranggo sa pinakauna, at siya ang pinakamalamang na maging crown prince. Kapag ang isang prinsipe ay naging crown prince, ang lahat ng miyembro na sumuporta sa kanya ay gagantimpalaan at bibigyan ng mga teritoryo. Makakatanggap sila ng malaking halaga ng Lord Dynasty Providence, at maaari pa silang sumali sa Grand Imperial Hall sa hinaharap. Paumanhin, ngunit miyembro na ako ng grupo ng Ninth Prince. Ngumiti si Zhao Fang at tinanggihan ang alok. Wala siyang pakialam sa pagtanggap ng titulo o providence. Ang lahat ay walang kaugnayan sa kanya hanggat ang ika-13 prinsipe ay hindi naging crown prince. Bukod dito, hindi ipagkanulo ni Zhao Fang ang kanyang mga kaibigan. Ho! Bumilis ang paghinga ng lahat. Talagang tinanggihan ni Zhao Fang ang alok. King of Gods, Kabanata 923. Bagyo. Hindi makapaniwala ang mga naroon. Napakatindi ng pagtanggi ni Zhao Fang. Ang pang-apat na prinsipe ang pinakamalamang na maging crown prince, ngunit tinanggihan siya ni Zhao Fang at sa halip ay tutulungan niya ang ninth prince, na nasa ika-6 na ranggo lamang.
Ano ang iniisip niya? Maging ang ikaapat na prinsipe ay nagulat. Akala niya ay magdadalawang isip man lang si Zhao Fang. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit tinanggihan siya ni Zhao Fang ay simple, at ito ay isang bagay na nagpahanga sa kanya ng iba. Ang pagkakanulo ay isang bagay na kinasusuklaman ng lahat. Gagawin ba nilang traidor si Zhao Fang? Bahagyang nalungkot si Zhu Yun. Inaasahan niyang makatrabaho si Zhao Fang. Kung handa si Zhao Fang na sumali sa panig ng Fourth Prince, ang grupo ng Fourth Prince ay magiging mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, ang kasalukuyang may gininto ang buhok na si Zhao Fang ay nagbigay sa kanya ng hindi maarak na pakiramdam. Hindi niya maiwasang maalala ang kapangyarihan ng purple-haired demonic duo sa Divine Illusion Dimension. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Butler Chi, at pakiramdam niya ay maswerte siya na tumanggi si Zhao Fang, kung hindi ay nagdulot siya ng sakuna. Tiningnan ni Butler Chi ang kalmadong ekspresyon ni Zhao Fang, at ang kanyang pananaw kay Zhao Fang ay nagbago sa unang pagkakataon. Muntik nang matamba si Liang Sang. Talagang tumanggi ang batang iyon. Halos mabaliw si Liang Sang. Binigyan siya ng langit ng ganoong pagkakataon, ngunit talagang tumanggi siya. Liang Sang, tara na at maghanda na tayo. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng pwesto sa sinuman sa iba pang mga prinsipe. Bumantong hininga ang Skypon City Lord. Pinalampas nila ang kanilang pagkakataon at maaari na lamang silang umasa sa swerte. Zhao Fang, hinihintay kitang makita sa Imperial Tombs. Ang ikaapat na prinsipe ay nagpalabas ng puwersa na para bang may hinahamon siya. Ngumiti si Zhao Fang at pinagdikit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay pinangunahan ng ikaapat na prinsipe si Zhu Yun at umalis sa larangan ng martial arts. Kamahalan, si Zhao Fang ay napakatalino. Sabi ni Zhu Yun sa mababang tono. Alam ko, malungkot ang ekspresyon ng ikaapat na prinsipe. Ilang Grandmaster Beast Tamers ang makakakontrol ng isang species mula sa 10,000 ancient races. Kung tama ang kanyang mga hula, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na iyon ay dapat na sa kanyang 13th uncle. Tila, pinahahalagahan ng kanyang ika-13 uncle ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito, ngunit nakatulog ito ng mahimbing at malapit ng mamatay, ngunit ito ay lubos na buhay at nasa harap niya mismo. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahusay si Zhao Fang. Higit pa rito, ang mga kakayahan sa pagsuporta ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lubhang nakakabigla. Maraming mga bihirang hayop sa iba't ibang panahon sa Imperial Tombs, at ang isang mahuhusay na Beast Tamer ay magiging lubhang kapaki-pakinabang dahil makokontrol nila ang isang grupo ng mga super strong beast. Hindi ako tutulungan ni Zhao Fang maliban kung susuko ang nakababatang si Ninth Prince sa labanan para sa Crown Prince. Ang ikaapat na prinsipe ay may malinaw na mga mata. Kung tutulungan siya ni Zhao Fang, tataas ng kaunti ang kanyang mga pagkakataong manalo, ngunit kung tutulungan ni Zhao Fang ang ika-9 na prinsipe, hindi pa rin magiging banta ang huli. Ika-13 tiyo. Nakita ng ika-4 na prinsipe si Duke Nanfeng na mabilis na dumating. Your Highness Fourth Prince, si Zhao Fang ba ang nasa harapan? Ang ika-4 na prinsipe ay mahinang tumango. Noong una ay gusto niyang kausapin ang kanyang ika-13 tiyo, ngunit nang makitang nagmamadali ang huli, hindi siya nagsalita at pinanood na lang ang pag-alis ni Duke Nanfeng. Matapos maging Sacred Lord si Duke Nanfeng 2 taon na ang nakakaraan, lumawak ang kanyang teritoryo, at hindi imposible para sa kanya na makasali sa Grand Imperial Hall sa hinaharap. Mukhang si Duke Nanfeng ay tatayo sa likod ng ika-9 na prinsipe. Ang 7th Prince ay labis na magagalit. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Zhu Yun. Matapos bumalik si Duke Nanfeng sa Imperial Palace, siya at ang 7th Prince ay maraming beses nang nag-usap, ngunit walang resulta. Sa hitsura nito, hinihintay ni Duke Nanfeng si Zhao Fang. Duke Nanfeng. Si Zhao Fang ay may masayang ekspresyon. Mula nang pumunta rito, si Duke Nanfeng ay masasabing ang tanging taong pamilyar sa kanya. Aking Duke, mangyaring maupo sa palasyo ng ika-9 na prinsipe. Pag-usapan ang anumang gusto mo dyan. Agad na sumunod si Butler Chi sa likod at sinabi sa isang magalang na tono. Sa ilalim ng gabay ni Butler Chi, dumating sina Zhao Fang at Duke Nanfeng sa palasyo ng 9th Prince.
Si Duke Nanfeng ay mainit na tumingin sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Kung hindi dahil kay Zhao Fang, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay mahimbing pa rin sa pagtulog ngayon, at marahil ay hindi na ito madyay gising. Hindi rin niya magagawang maging isang sagradong Panginoon. Binabati kita sa pagiging isang Sacred Lord. Ngumiti si Zhao Fang at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Lahat ito ay salamat sa iyong 100 Origin Sacred Honey. Oh. Oo nga pala, Zhao Fang, anong meron sa mata mo? Si Duke Nanfeng ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang nagtanong. May malalim siyang impresyon sa eye bloodline ni Zhao Fang. Nag-evolve ito. Nag-evolve. Laking gulat ni Duke Nanfeng. Ang eye bloodline ni Zhao Fang ay napakalakas, kaya ang isang ebolusyon ay gagawin lamang itong mas hindi maarap. Hindi nakakagulat na hindi niya makita si Zhao Fang kahit na naging Sacred Lord. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ang Golden Eye. Habang si Duke Nanfeng ay interesado sa kaliwang mata ni Zhao Fang, hindi siya masyadong nagtanong tungkol dito. Bakit mo tinutulungan ang Ninth Prince? Bahagyang natarante si Duke Nanfeng. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya narito. Hindi niya pinag-isipang mabuti ang mga pagkakataon ng ika-9 na prinsipe, ngunit dahil nasa palasyo niya sila ngayon, ayaw niyang sabihin na napakalaking dahado ang ika-9 na prinsipe. Binanggit pa ni Duke Nanfeng na, kung papayag si Zhao Fang, matutulungan niya itong makakuha ng pwesto sa mga grupo ng ika-13 prinsipe, ang ika-7 prinsipe, o ilang iba pang prinsipe. Hindi niya alam na tinanggihan ni Zhao Fang ang ika-4 na prinsipe kanina. Nagkataon lang, gusto kong lumahok sa labanan para sa Crown Prince, at ang 9th Prince ay hindi masyadong malayo sa akin. Pinag-isipan ito ni Zhao Fang at hindi alam kung paano sasagutin. Hindi niya eksaktong masasabi na sumama lang siya dahil gusto niyang patayin ang ika-13 prinsipe, hindi pa banggitin na nasa Imperial Palace sila ngayon. Nang marinig iyon, halos iluwa ni Duke Nanfeng ang tiyaan na kakainom lang niya. Kung hindi niya lubos na kilala si Zhao Fang, iisipin niyang pinaglalaroan siya ni Zhao Fang. Zhao Fang, tinitingnan mo ang lahat ng may casual na pananaw. Ito lang ang nasabi ni Duke Nanfeng. Kung ito ay ibang tao, susubukan nilang makakuha ng maraming benepisyo hanggat maaari. Naging mas maayos ang kanilang pag-uusap pagkatapos noon. Karamihan sa mga ito ay si Duke Nanfeng ang nagpapakilala sa sitwasyon ng Imperial Palace at sa mga sitwasyon ng iba pang mga prinsipe kay Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nag-uusap tungkol sa isang bagay sa gilid. Duke, papasok na ako sa pag-iisa. Kung may balita mula sa Ocean Smoke Pavilion o sa 10,000 Sacred Clan sa panahong iyon, sabihin sa kanila na sumama sa panig ng 9th Prince. May 1 taon pa, at kailangan ni Zhao Fang na pumasok sa pag-iisa para maging mas malakas. Kahit na ang Ocean Smoke Pavilion ay gumawa ng kaunting pag-unlad, ito ay dating isang subordinate na puwersa lamang para sa Nine Darkness Palace, kaya't ito ay madudurog ng isang pick 3-star power. Sa makatuwid, mas malamang na pumunta si Bichingyo sa ilalim ng bandila ng 10,000 Sacred Clan, ngunit hindi pa rin ito masisiguro ang kanilang kaligtasan. Nag-isip sandali si Duke Nanfeng bago tinapik ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon. Pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa pagkatapos umalis ni Duke Nanfeng. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon mula kay Duke Nanfeng, naramdaman ni Zhao Fang na hindi imposibleng manalo ang ika-9 na prinsipe. Sa loob ng Misty Spatial World. Sa wakas ay magagamit ko na ngayon ang 100 Origin Sacred Honey. Bahagyang naiinip si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ang 100 Origin Sacred Honey. Kasabay nito, hinati niya ang kanyang isip sa ilang mga pag-iisip at nagsimulang mag-multitask. Ang una ay nakatuon sa pag-unawa sa domain ng Wind Lightning. Kung maaari, pinaplano ni Zhao Fang na bumuo ng kanyang little world bago pumasok sa labanan para sa Crown Prince. Karamihan sa mga tao na papasok sa Imperial Tombs ay mayroong battle power ng isang emperor at least, at ang pagbuo ng little world ang magiging mabilis na paraan para mapataas ang battle power ni Zhao Fang. Ang pangalawang pag-iisip ay nakatuon sa pag-unawa sa Fire of Wind Lightning at pagsasama-sama ng God Tribulation Lightning mula sa kanyang soul body sa apoy ng Wind Lightning. Nakatuon si Zhao Fang sa kalidad ng kanyang True Yuan, hindi sa dami.
Ayon kay Duke Nanfeng, masama ang pagdami ng pagmamadali sa pagtatanim. Ang iba pang bahagi ng kanyang divine sense ay nagdirekta sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang kaluluwa at pag-aralan ang istruktura ng mga atom. Maingat na ginamit ni Zhao Feng ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey at naramdaman ang isang sagrado at banal na aura na tumagos sa kanyang katawan, gumagalaw sa kanyang mga organo at paa hanggang sa maabot nito ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang nabiyayaan ng 100 Origin Sacred Honey ang kanyang buong katawan at umakyat siya sa maikling panahon. Dahil siguro sa Sacred Lightning Body, ang 100 Origin Sacred Honey ay kumalat sa buong katawan niya at dahan-daang hinihigop. Agad na inikot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at agad na tumangkad. Pinalibutan siya ng asol at gintong liwanag, at paminsan-minsan ay kumikislap sa paligid niya ang mga arko ng kidlat. Pagkatapos gamitin ang Sacred Lightning Body, ang kanyang rate ng pagsipsip ng 100 Origin Sacred Honey ay dumbbable, at karamihan sa mga ito ay ginamit sa pagpino sa kanyang katawan. Boom! Boom! Kasabay nito, bumuo si Zhao Feng ng isa pang kaisipan na nagpalipat-lipat ng Fire of Wind Lightning upang pinuhin ang Sacred Lightning Body at sumipsip ng enerhiya sa pinakamataas na antas. Pagkaraan ng 3 araw, nanginginig ang katawan ni Zhao Feng habang naglalabas ito ng kidlat, at tumaas ang kanyang aura. Mukhang minamaliit ko pa rin ang 100 Origin Sacred Honey. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Naabsorb lang niya ang 60% ng 100 Origin Sacred Honey, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay matagumpay na nakapasok sa pinakamataas na ikalimang antas. Agad niyang sinubukang pigilan ang katawan sa pag-absorb ng enerhiya. Lumitaw ang malabong lilang mga kidlat sa buong katawan ni Zhao Feng nang ilabas niya ang kanyang soul intent. Dahil may natitirang enerhiya pa, magagamit ko ito para pinuhin ang aking soul body. Palaging hindi pinapansin ni Zhao Feng ang God Tribulation Lightning Soul Body higit sa lahat dahil hindi niya ito naiintindihan, ngunit kapag alam niya ang higit patungkol sa paggamit ng God Tribulation Lightning Soul Body, mahuhukay niya ang potensyal nito. Makalipas ang isa pang ilang araw, ganap na nasisipsip ng kaluluwa ni Zhao Feng ang natitirang 100 Origin Sacred Honey. Ang kanyang kaluluwa ay mas condensed kaysa sa dati, at hindi na ito transparent. Ang mahinang mga arko ng God Tribulation Lightning ay kumikislap sa ibabaw, at matapos linisin ng 100 Origin Sacred Honey, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang God Tribulation Lightning Soul Body ay may kakaibang pakiramdam kumpara noon, ngunit hindi niya lubos na may larawan kung ano iyon. Ang aking Sacred Lightning Body ay umabot na sa limitasyon ng ikalimang antas. Subukan natin ito sa Ancient Dream Realm. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Matagal na siyang hindi nakapasok sa Ancient Dream Realm. Pinalitan ng misteryosong gintong bola ang asol na lawa, at mayroon ding gintong whirlpool nang ilagay ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan dito. Si Zhao Feng ay lumitaw sa kagubatan kung saan binantayan ng ibong yaw at higanteng ahas ang puno. Gayunpaman, naramdaman ni Zhao Feng na may mali sa sandaling lumitaw siya rito. Isang nakakatakot na pressure at sinaunang aura ang nagpang-inig sa kanyang bloodline at true yuan, at ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay lubos na bumuti. Ano ang nangyayari? Ito ba ay bagyo? Tumingin si Zhao Feng sa paligid at nakitang madilim ang kalangitan. Kumikislap ang mga arko ng kidlat sa lahat ng dako habang sinalanta ng bagyo ang lugar. Ang pressure ay napakalakas, at ang ulan ay lumikha ng malalakas na kaluskos ng damapu ito kay Zhao Feng. Boom! Isang kidlat ang bumaril. Para itong Diyos na bumababa sa lupa. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay labis na na-pressure habang nakatayo siya roon. Ang kidlat na ito ay nagpang-inig sa katawan ni Zhao Feng, at siya ay nataranta ng umalingaw-ngaw ang malakas na kulog sa kanyang isip. Maging ang isang sagradong Panginoon ay magiging abo kung sila ay tamaan ng kidlat na iyon. Ito ba ay isang bagyo ng sinaunang panahon? Bulalas ni Zhao Feng pagkaraan ng mahabang panahon. King of Gods, Kabanata 924. Kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Ito ba ay isang bagyo ng sinaunang panahon? Bulalas ni Zhao Feng pagkaraan ng mahabang panahon. Ang mga ulap sa langit ay parang maitim na dragon, at ang kidlat ay parang kaliskis. Mayroong hindi mabilang na mga bolts at arko,
at ang bawat kidlat na bumababa ay parang isang higanteng pangil na pumipigil sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi inaasahan ni Zhao Feng na ang kalikasan ay magiging napakalakas, at naramdaman niya ang paggalang sa kapangyarihan nito. Kitang-kita niya kung gaano siya kaina at kaliit kung ikukumpara. Gumamit si Zhao Feng ng kidlat upang pinuhin ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body, ngunit hindi siya nang ahas na sumipsip ng sinaunang kidlat mula sa Ancient Dream Realm. Mula sa nakita niya ngayon, maging ang mga Sacred Lord ay agad na papatayin ng kidlat na iyon. Hindi man lang nang ahas si Zhao Feng na makuha ang natitirang aura ng sinaunang kidlat. Sa isang tiyak na antas, ang kanyang Sacred Lightning Body ay isang daluyan, kaya kung si Zhao Feng ay tumayo rito at sinubukang i-absorb ang natitirang aura ng sinaunang kidlat, ang susunod na bolt ay maaaring mapunta sa kanya. Napakalakas ng kidlat. Nakakahiya. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Nilinang niya ang isang pinakamataas na pamamaraan na nagpapahintulot sa isa na pinuhin ang kanilang katawan gamit ang kidlat, ngunit hindi siya nang ahas na sumipsip ng alinman sa kidlat na ito. Gayunpaman, ang pananatili dito at pag-unawa sa aura ng Wind Lightning mula sa sinaunang panahon ay kapaki-pakinabang para kay Zhao Feng. Ang Wind Lightning dito ay nagpapahintulot kay Zhao Feng na hawakan ang kapangyarihan ng mga batas, at si Zhao Feng ay maaaring mag-imbak ng ilan sa naliligaw na lightning aura na nangyaring dumaan sa kanya. Sa isang tiyak na sandali, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagawang magwatak-watak ng sinaunang kidlat. Mayroon itong komplikadong istruktura, ngunit ito ay katulad ng kidlat mula sa Sacred Lightning Body ni Zhao Feng. Naramdaman pa ni Zhao Feng na ang kidlat na kanyang nilinang ay isang pinasimpleng bersyon ng sinaunang kidlat na ito. Boom! Ang isa pang kidlat ay nahulog sa hindi kalayuan mula kay Zhao Feng. Ang lupa ay yumanig, hindi mabilang na mga puno ang nawasak, at maraming makapangyarihang yaw na hayop ang umungal. Ang aura ng sinaunang kidlat ay tumama at nagpamanhid pa sa Sacred Lightning Body ni Zhao Feng. Hindi ko maiikot ang aking Sacred Lightning Body upang masipsip ang kidlat, ngunit maaari ko itong itabi at ibalik. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa lugar kung saan bumagsak ang kidlat, at siya ay natigilan. Ang ulo ng God Tribulation sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay isang bagay na maaaring mag-imbak ng God Tribulation Lightning, ngunit mayroon lamang 20% natitira. Malapit na itong tuluyang maubos. Si Zhao Feng ay hindi kailanman nakakita ng anumang bagay na maaaring mag-imbak ng malakas na kidlat. Bagamat ang lakas ng sinaunang kidlat ay hindi kasing lakas ng God Tribulation Lightning, ito ay mas dalisay, kaya ito ay isang mahusay na pinagmumulan ng kidlat upang pinuhin ang Sacred Lightning Body at ang kanyang Soul Body. Inisip ni Zhao Feng kung anong antas ang mararating ng kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Cone Sacred Lightning Body kung gagawin niyang sinaunang kidlat ang kidlat sa loob ng kanyang katawan. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng, at naglakad siya patungo sa kung saan kakatama lang ng kidlat. Nakasalubong niya ang ilang normal na mabangis na hayop sa daan at madaling natapos ang mga ito. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Feng kung saan tumama ang kidlat. Ang lugar ay pinaso na itim, at may malalim na butas sa lupa. Maraming mga puno sa malapit ang nasusunog pa rin, at ang aura ng kidlat ay kumalat sa kanya nang makalapit siya. Lumapit si Zhao Feng sa isang itim na piraso ng kahoy at nalaman na ang aura ng kidlat sa loob nito ay napakahina at naglalaho. Mali ang pagkalkula ko. Ang mga puno dito ay hindi kwalipikadong mag-imbak ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Napabuntong hininga si Zhao Feng, ngunit hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paghahanap. Ang material ng punong ito ay bahagyang naiiba at naglalaman ng higit na kapangyarihan ng sinaunang kidlat kaysa sa iba. Nagpakita si Zhao Feng ng nagulat na ekspresyon habang nakatingin sa puno sa harapan niya. Bagaman ito ay itim din, ang panloob na bahagi nito ay medyo kompleto, at maliliit na kidlat ang lumitaw sa ibabaw nito. Nang walang sinabi pa, agad na inilagay ni Zhao Feng ang itim na punong ito sa Misty Spatial World. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang katulad na puno, pati na rin ang ilang iba pang mga piraso ng kahoy na naglalaman din ng kapangyarihan ng kidlat. Ilang beses nilibot ni Zhao Feng ang lugar upang matiyak na wala siyang napapansin. Matagal siyang naghintay, ngunit wala ng kidlat. Kung tutuusin, napakalaki ng saklaw ng bagyong ito, at hindi niya makita ang dulo.
Kung ang kidlat ay nahulog ng napakalayo mula kay Zhao Feng, hindi siya mangangahas na pumunta doon dahil ang Ancient Dream Realm ay ilang dosenang beses na mas mapanganib kaysa sa Divine Illusion Dimension. Matagal nang ginamit ni Zhao Feng ang ilang piraso ng kahoy na iyon. Sa susunod na sandali, bumalik si Zhao Feng sa Imperial Palace at pumasok sa Misty Spatial World. Subukan natin ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Inip na inilipat ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at inilipat ang isang piraso ng itim na kahoy sa hangin na may pag-iisip. Pagkatapos ay gumawa siya ng galame gamit ang kanyang Fire of Wind Lightning at ginawa itong hawakan ang piraso ng itim na kahoy. Crackle! Ang dalawang uri ng kidlat ay agad na naakit sa isa't isa. Isang tipak ng purong puting kidlat ang itinuro mula sa itim na kahoy at ibinalot ang sarili sa Fire of Wind Lightning. Ang mga butil ng sinaunang kidlat ay dahan-dahang lumipat sa katawan ni Zhao Feng habang ang Fire of Wind Lightning ay nawala. Weng! Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay naglabas ng liwanag ng maliwanag na kidlat. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang pamamaraan sa pagtatangkang dahan-daang pagsamahin ang sinaunang kidlat na ito sa kanyang Sacred Lightning Body. Ang sinaunang kidlat ay hindi sumalungat sa kidlat sa kanyang katawan. Nalaman pa ni Zhao Feng na ang kidlat sa loob ng kanyang katawan ay tila sumusunod sa sinaunang kidlat sa paligid. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kapangyarihan ng lightning sa kanyang katawan, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay makakalaban ng mas malakas na kidlat sa hinaharap. Kasabay nito, tataas nito ang rate ng pag-unlad ng Sacred Lightning Body. Lalakas din ang depensa at lakas ng pagmuni-muni ng kanyang Sacred Lightning Protection habang tumataas ang kapangyarihan ng kidlat. Si Zhao Feng ay gumugol ng kalahating araw upang pagsamahin ang sinaunang kidlat sa loob ng itim na kahoy sa kanyang Sacred Lightning Body. Subukan nating pagsamahin ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa aking True Yuan. May naisip si Zhao Feng. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay batay din sa Wind Lightning, at ang True Yuan Dimension, na naglalaman ng kanyang Fire of Wind Lightning, ay mayroon ding kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, ang God Tribulation Lightning ay hindi sumanib sa normal na kidlat at sa halip ay umiral bilang isang hiwalay na pagkakakilanlan. Katulad ng dati, itinuro muna ni Zhao Feng ang sinaunang kidlat sa kanyang Fire of Wind Lightning upang madagdagan ang lakas ng kanyang opensa. Dahan-daang itinuro ni Zhao Feng ang Fire of Wind Lightning, na ngayon ay naglalaman ng sinaunang kidlat, sa kanyang True Yuan Dimension. Ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay hindi kumilos tulad ng ginawa nito sa Sacred Lightning Body. Sumanib ito sa kanyang True Yuan Dimension nang iikot niya ang Fire of Wind Lightning hanggang sa tuluyan na itong mawala. Naramdaman ni Zhao Feng na medyo lumakas ang elemento ng kidlat sa loob ng Fire of Wind Lightning. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang kaliwang mata, nalaman ni Zhao Feng na ang istruktura ng mga atomo sa loob ng Fire of Wind Lightning ay naging medyo naiiba. Ang bilang ng mga atom sa loob ng bawat istruktura ay tumaas. Mukhang maisa sa katuparan ang teorya ko. Kaya kung ang gawing sinaunang kidlat ang kapangyarihan ng kidlat sa loob ng aking True Yuan. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Kung nagawa niyang gamitin ang sinaunang kidlat, kung gayon maaari niyang labanan ang Little World ng mga Sacred Lords gamit ang kanyang pinakamataas na ikalimang antas ng Sacred Lightning Body. Gayunpaman, upang magawa ito, kakailanganin ni Zhao Feng na maghanap ng higit pang mga bagay na maaaring mag-imbak ng sinaunang kidlat dahil halos wala siyang anumang bagay. Sa makatuwid, maaari lamang i-convert ni Zhao Feng ang kanyang Fire of Wind Lightning sa ngayon. Ang mga puno ay hindi eksaktong magandang imbakan, at ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay nawawala. Kailangan kong i-manage ng maayos ang oras ko. Habang tumatagal, mas mabilis na nawawala ang sinaunang kidlat. May kagyat na ekspresyon si Zhao Feng. Hindi niya magagarantiya na makakahanap siya ng higit pang mga item sa Ancient Dream Realm na maaaring mag-imbak ng sinaunang kidlat. Makalipas ang ilang araw, pinagsama ni Zhao Feng ang karamihan sa sinaunang kidlat sa True Yuan Dimension kung saan nakaimbak ang kanyang Fire of Wind Lightning. Sa sandaling ito, ang kanyang Fire of Wind Lightning ay naglalaman ng isang orihinal at sinaunang aura na nagpadalisay sa kanyang kapangyarihan ng kidlat. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay nagpadalisay sa Fire of Wind Lightning ni Zhao Feng at ganap na pinagsama ito sa mga unang yugto.
Dahil sa lumalakas na Fire of Wind Lightning, naging magulo at bahagyang hindi matatag ang paligid ng Misty Spatial World. Maaari ding pagsamahin ni Zhao Fang ang Fire of Wind Lightning sa bloodline ng Blood Devil Sun at lumikha ng Scarlet Lightning Blood Flames, na naglalaman ng matinding pagsabog at kapangyarihan. Kung idinagdag niya rin dito ang God Tribulation Lightning, sapat na ito para banta ang mga Sacred Lords. Si Zhao Fang ay may masayang ekspresyon at hindi napigilan ang kanyang pag-asa na subukan ito. Naalala niya kung paano ang kanyang Scarlet Lightning Blood Flames ay itinulak sa tabi ng Nine Darkness Demonic Lords Mystic Light Sacred Power bago pa man sila makalapit, ngunit ngayon ay iba na. Nagtagumpay ako sa pagbuo ng aking domain ng Wind Lightning. May naramdaman si Zhao Fang at may naisip. Habang nililinang niya ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa nakalipas na ilang araw, nahati niya ang kanyang Divine Sense at nakatutok din sa pagbuo ng kanyang domain ng Wind Lightning. Maaari ko bang pagsamahin ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa domain ng Wind Lightning upang palakasin ito? Biglang naisip ito ni Zhao Fang. Wala siyang masyadong mga sinaunang imbakan ng kidlat, kaya kailangan niyang magdesisyon ng mabilis. Mabilis niyang tinanggihan ang ideya. Noong una ay gusto niyang lumikha ng Little World mula sa Illusion Maze Domain o domain ng Wind Lightning. Kung gusto niyang ipatupad ang ideyang ito, mas mabuting likhain na lang ang Wind Lightning Little World at pagsamahin ang sinaunang kidlat doon. Isasantabi ko muna ito at pag-isipan kung aling domain ang unang pipiliin. Si Zhao Fang ay may maraming impormasyon tungkol sa Little Worlds. Ang mga Little World ay nabuo mula sa isang pinagmumulan ng kapangyarihan at maaaring magkaroon ng enerhiya sa pag-iisip. Nakipaglaban siya sa hindi mabilang na mga emperor at pamilyar din sa kapangyarihan ng Little Worlds. Ang masamang Little World ni Nan Gongsheng at ang Nine Darkness Demonic Lords Sacred Lord level Little World ay nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na impresyon at nagdulot sa kanya ng pagnanais ng kapangyarihan ng isang munting mundo, ngunit kailangan niyang pag-isipan ito ng mabuti at piliin ang pinakaangkop na mapagkukunan. Ang ebolusyon at bagong kakayahan ng kaliwang mata ay hindi kabilang sa mental energy side ng mga bagay, at marami akong naiintindihan tungkol sa Wind Lightning kamakailan. Mayroon pa akong mga bagay na nag-iimbak ng sinaunang kidlat, at nagpakita si Zhao Fang ng nabigla na ekspresyon habang nag-iisip. Bigla niyang napagtanto na ito ay isang perpektong pagkakataon upang mabuo ang kanyang Little World of Wind Lightning ngayon. Ang bagyo sa loob ng sinaunang Dream Realm. Bagamat hindi siya nang ahas na iikot ang kanyang Sacred Lightning Body at ay absorb ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa kanyang katawan, paano kung ginagaya niya ang bagyo sa loob ng Ancient Dream Realm para mabuo ang kanyang Little World of Wind Lightning? Isang parang bagyong Little World. Mayroong panganib na kasangkot. Si Zhao Fang ay may kalmadong tingin. Ang sinaunang kidlat ay hindi biro, ngunit ang aktwal na panganib na kasangkot ay medyo mababa. Maaaring kopyahin ni Zhao Fang ang mga larawan ng Ancient Dream Realm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at gamitin ang mga ito sa hinaharap. Subukan natin. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata na may tame time na ekspresyon. Sa susunod na sandali, lumitaw si Zhao Fang sa isang replay ng tanawin sa Ancient Dream Realm kung saan madilim ang kalangitan at isang bagyo ang nanalasa sa langit at lupa.